Ito talaga ang pinakamahusay na doktor, sinabi niya sa parehong itim at puting mundo na hanggat may pera, walang sugat na hindi kayang gamutin. Isang araw, pumunta si Yongpal sa isang underground na bodega. Nakita ang mga binata na puno ng sugat at naisip na kumita siya ng malaking pera sa pagkakataong ito, 1,000,000 won bawat tao. Agad silang ginamot ni Yongpal ng walang pagkaantala. Napag-alaman na kamakailan lamang, biglang sinalakay ng pulisya ang isang iligal na kasino at nakipaglaban sa mga tao sa loob. Ngunit mayroon pa ring ilang nakatakas. Upang hindi mahuli, hindi pumunta sa ospital ang mga taong ito para magpagamot. Nagtaka ang mga special agent na matagal nang naghihintay sa ospital. Bakit ang mga tigring ito? Nang nasugatan ng malubha ay hindi pumunta sa ospital para magpagamot. Kung hindi mga Diyos ang mga taong ito, dapat ay nasa ospital na sila ngayon. Ano kaya? Ano kaya si Yongpal? Binibigyan ni Yongpal ng dilaw na label ang mga malubhang nasugatan at asul na label ang mga hindi. Ngunit sa sandaling ito, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ito ang una o pangalawang pagkakataon na nakasali ako sa ganito. Paulit-ulit na sinasabi ng binata na nakasuot ng pula na ayos lang siya. Matapos siyang suriin ng maigi ni Yongpal, sinabi niya, sira ang spleen mo. Anong sira? Nasira ang spleen mo noong nakikipaglaban ka. Agad na sinabi ni Yongpal, kung hindi siya magagamot agad, mamamatay siya. Hindi naniwala ang binata na nakasuot ng pula sa sinabi ni Yongpal. Tumayo at sinabing malusog siya. Ngunit pagkatapos, nawala ng malay ang binata na nakasuot ng pula at nagsimulang magsagawa si Yongpal ng emergency surgery. Si Yongpal, na ang tunay na pangalan ay Kim Tae-hyun, ay isang mahusay na surgeon. Upang magamot ang kanyang kapatid na babae at mabayaran ang mataas na interes ng utang, napilitan siyang magsimulang magsagawa ng iligal na medikal na pagsasanay na dalubhasa sa paggamot sa mga miyembro ng gang. Kahit na ang mga propesor sa ospital ay kailangang humingi ng tulong kay Yongpal para sa maraming operasyon na hindi nila makumpleto. Ilang araw lang ang nakalipas, si Chief Lee ay nagsasagawa ng emergency surgery sa isang pasyente. Ngunit sa kalagitnaan, dahil sa hindi tamang paghawak, ang pasyente ay nagkaroon ng matinding pagdurugo. Hindi makontrol ni Chief Lee ang sitwasyon, ay kinailangan niyang hanapin si Yongpal. Sinabi niya kay Yongpal, kung mayroon lang akong oras, natapos ko na sana itong operasyon. Ngunit may mahalagang gamot na kailangang ibigay mamayang tanghali. Malapit na ring matapos ang trabaho, hayaan mo na lang akong tapusin ito para kay Chief Lee. Nag-imbento siya ng isang dahilan para umalis sa operating room. Tumayo si Yongpal sa ibabaw ng operating table. Biglang bumaba ng husto ang presyon ng dugo ng pasyente. Halos umiyak ang nurse sa tabi niya. Si Chief Lee, na nasa labas ng operating room, ay kinakabahan at nanginginig. Alam niyang isang AV ang pasyente sa loob. Kung may hindi inaasahang nangyari, hindi siya makakaiwas sa responsibilidad. Si Yongpal, sa operating room, ay hindi natakot. Gusto niya talagang gamutin ang mga ihi na pasyente. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagiging kalmado, mabilis na nakahanap si Yongpal ng solusyon. Pagkatapos ng isang serya ng bihasang pagmamanipula, matagumpay na isinagawa ni Yongpal ang operasyon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chief Lee na nasa labas ng operating room. Pagkatapos, pumunta si Yongpal sa ward ng pasyente at nagsimulang magpakitang gilas sa pamilya ng pasyente. Pagdating pa lang ni Yongpal, agad niyang pinuri ang kanyang sarili at sinabing salamat sa kanya, matagumpay ang operasyon. Sinabi niya na kung wala siya, baka hindi nakaligtas ang pasyente. Lubos na naantig ang pamilya ng pasyente at nagtanong kung paano sila makakabayad. Umiti lang si Yongpal. Pagkatapos ng ilang sandali, napuno ng pera ang mga kamay ni Yongpal. Ang nurses sa tabi niya ay sanay na sa ganitong eksena. Alam niyang sikat si Yongpal sa pagiging sakim at makapal ang mukha. Nang ibibigay na ni Yongpal ang bahagi ng nurse, biglang dumating si Chief Lee at nakita ang lahat. Pagkatapos, dinala ni Chief Lee si Yongpal sa opisina at pinagalitan ng husto. Ngunit hindi nakita ni Yongpal na mali ang ginawa niya. Sinabi niyang iniligtas niya ang buhay ng isang AV na pasyente at normal lang na bigyan siya ng kaunting bonus ng pamilya ng pasyente. Sinabi pa niya na kapag lumabas na ang pasyente, mas malaki pa ang makukuha ni Chief Lee. Agad na naguluhan si Chief Lee. Nang aakmang pagalitan na niya si Yongpal, biglang tumunog ang kanyang telepono. Mabilis na umalis si Chief Lee matapos sagutin ang telepono. Napag-alaman na dumating na ang chairman ng Hanshin Group. Pagkatapos, si Chief Lee at ang chairman ay magkasamang pumunta sa isang lihim na silid na punong-puno ng mga gwardya. Sa loob ng silid, may isang babaeng kasing ganda ng isang diwata na nakahiga. Ang magandang babae na ito ay si Han Yeo-jin, ang kapatid sa ama ng chairman at ang unang tagapagmana ng Hanshin Group na siyang nagmamay-ari ng ospital na ito. Upang kontrolin siya, araw-araw na nagpapainom ng gamot ang kanyang kapatid na lalaki kay Han Yeo-jin upang manatili siyang tulog. Samantala, nakatanggap si Yongpal ng isang tawag sa telepono at dinala siya sa jeep. Napag-alaman na may isang malaking boss na nasugatan at kailangan siyang gamutin ni Yongpal. Nagulat si Yongpal nang makita ang sugat. Nababaliw ka na ba? Nag-aalangan siyang kumilos at sinabi sa mga tauhan, ang pagdadala sa kanya sa ospital ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang marinig na gusto siyang dalhin sa ospital, hindi natuwa ang malaking boss. Kahit anong pag-uusap nila, hindi siya papayag na pumunta sa ospital. Alam ng malaking boss na ang pagdadala sa kanya sa ospital ngayon ay parang pagpapadala na rin sa kanya sa hukuman. Alam din niya na natatakot si Yongpal na madamay kaya nag-aatubili siyang iligtas siya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga tauhan, kung mamatay ako, isama niyo na rin sila. Kaya niyo ba? Opo, boss. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagsimulang magbigay ng first aid si Yongpal sa malaking boss. Pagkatapos ng ilang sandali, nakuha na ni Yongpal ang bala mula sa malaking boss. Nang maghahanda na siyang tahiin ang sugat, nakatanggap ng tawag ang isa sa mga tauhan sa tabi niya. Agad na naramdaman
ni Yongpal ang panganib. Nagmamadaling dinala ni Yongpal at ng mga tauhan ang malaking boss at sumugod palabas. Hindi nila inaasahang nakasalubong nila ang pulisya. Nagpasya ang mga tauhan na protektahan ang malaking boss at sumugod upang labanan ang pulisya. Pagkatapos, dinala ni Yongpal at ng iba pa ang malaking boss sa rooftop. Hindi nila inaasahang naghihintay na ang team leader ng pulisya sa kanila doon. Lahat, huwag kayong gagalaw. Itaas ang inyong mga kamay. Lumingon ang mga tauhan at nakita na dalawa lang ang kalaban. Agad silang naging matapang. Yongpal, mauna na kayong umalis kasama ang boss. Yongpal, ikaw ba yan na nakasuot ng maskara? Kung gagalaw ka, sisiguraduhin kong matatapos ka. Ang mga tauhan ay lumingon. Ang kanilang pinuno ay kumuha ng isang punyal at ibinato ito sa lupa. Ibinato ko na ang aking sandata. Kung may lakas ka, gawin mo ang nararapat. Tumingin ang team leader sa kalapit na kamera at nagpigil. Si Yongpal ay matagumpay na nakaalis. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang nagmamaneho si Yongpal, hinahanap na siya ng pulisya kung saan-saan. Patuloy na dumadami ang mga sasakyan ng pulisya. Pagkatapos ng ilang sandali, napilitang huminto ang sasakyan ni Yongpal sa kalsada. Ngunit hindi sumuko si Yongpal. Tinulungan ni Yongpal ang malaking boss na akyatin ang kalapit na riles. Huwag kayong lalapit, huwag kayong lalapit. Yongpal, tama na. Nakita na kinuha ni Yongpal ang dalawang syringe mula sa kanyang bulsa. Walang sabi-sabi, agad niya itong itinurok sa malaking boss. Ano yan? Anong nasa loob ng syringe? Sinabi ni Yongpal sa kanya na ito ay adrenaline at sinabi na kailangan nilang tumalon mula sa taas. Nang marinig na kailangan nilang tumalon mula sa isang daan metrong mataas na tulay, takot na takot ang malaking boss. Masayang tumawa ang team leader sa tabi niya. Tahimik niyang pinanood ang dalawa na nag-arte. Alam niyang sigurado siyang hindi maglalakas loob ang dalawang ito na tumalon. Ngunit sa susunod na segundo, natigilan ang mga pulis sa tabi niya. Tumalon talaga sila sa ilog. Agad silang sumakay sa kanilang bangka para hanapin si Yongpal. Ngunit matapos maghanap ng kalahating araw, wala silang nakitang sinuman. Sa sandaling ito, ang matalik na kaibigan ni Yongpal, si Mansik, ay nakatanggap ng tawag sa telepono. Yongpal, ayos ka lang ba? Nasaan ang boss? Ayos ka lang ba? Nasaan ang aking boss? Ikaw. Pagkatapos, pumunta si Mansik at ang kanyang tauhan sa ilalim ng tulay at matagumpay na nailigtas sina Yongpal at ang malaking boss. Samantala, ang team leader sa kabilang ibayo ng ilog ay sigurado na buhay pa si Yongpal. Naghanda siyang pumunta sa lugar kung saan ginagamot ni Yongpal ang malaking boss upang makahanap ng mga pahiwati. At totoo nga, nakahanap siya ng isang pahiwati. Nakita ng team leader ang isang kutsilyo sa ilalim ng lamesa. Aba, tingnan mo ito, Yongpal. Pagkatapos ng investigasyon, ang serial number ng surgical knife na ito ay nagmula sa Hanshin Hospital. Agad na dinala ng team leader ang kanyang mga tauhan sa Hanshin Hospital. Ibig sabihin, ang suspect ay gumamit ng kutsilyo na galing sa ospital namin. Tama, Do si Kim. Bakit? Hindi ba yan ang kutsilyo na ginagamit ni Do si Kim? Tahimik si Yongpal. Joke lang, joke lang. Bakit ka ganyan? Ayaw madawit ng tagapamahala ng ospital, kaya dinala niya ang team leader kay Chief Lee ng Surgery Department. Tiningnan ni Chief Lee ang logbook ng supply at hindi sinasadyang nakakita ng mahalagang pahiwati. Ngunit hindi niya sinabi ang katotohanan sa team leader. Niloko niya ang team leader at sinabi na ang surgical knife ay matagal nang itinapon bilang scrap metal. Sinabihan niya ang team leader na hanapin ito sa scrapyard. Naiinis na umalis ang team leader. Pagkatapos, lalong naisip ng team leader na may mali. Kahit mahuli si Yongpal, 6 na buwan lang ang kulong. Bakit siya magtatangka na tumalon mula sa isang metrong taas na tulay? Posible bang si Yongpal ay isang tunay na doktor? Tunay siyang doktor. Ano? Ganoon pala iyon. Kung tunay siyang doktor, ang kanyang lisensya na kasing halaga ng kanyang buhay ay mawawala. Hindi lahat ay maaaring maging doktor. Paumanhin. Samantala, biglang tinawag ni Chief Lee si Yongpal. Gusto mo bang uminom ng tsaa? Yongpal, nagulat si Yongpal. May mali ba? Agad na lumuhod si Yongpal. Ngumiti si Chief Lee. Sinabi ni Yongpal kay Chief Lee, basta't hindi mo sasabihin ito sa iba, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pagkatapos, tumawag si Chief Lee. Sinabi niya sa direktor ng ospital ang tungkol kay Yongpal at gusto niyang i-refer si Yongpal na magtrabaho sa misteryosong 12 floor ng Hanshin Hospital. Hindi alam ni Yongpal na may isang babaeng tulog sa loob ng 3 taon na naghihintay sa kanya sa 12 floor. Ito ang palapag ng ospital na eksklusibong naglilingkod sa mga aristokrata. Kung wala kang bilyon-bilyong halaga ng ari-arian, hindi ka makakapasok dito. Ang mga pasyente dito ay hindi tinatawag na pasyente kundi mga kliyente. At sa kaibuturan ng palapag na ito, may isang babaeng natutulog sa loob ng 3 taon. Ang pangalan niya ay Han Yojin. Siya ang unang tagapagmana ng Hanshin Group upang kontrolin ang kanyang kapatid na babae. Araw-araw na nagpapainom ang kanyang kapatid na lalaki ng gamot kay Han Yojin. Kaya napipilitan siyang manatili sa estado ng malalim na pagtulog araw-araw. Nagkataon naman na na-assign si Yongpal dito para magtrabaho, eksklusibong naglilingkod kay Han Yojin. Isang araw, nakatanggap si Yongpal ng tawag sa telepono. Ito ang loan shark na tumawag. Oras na naman ang pagbabayad ng utang, ngunit ang pera ni Yongpal ay hindi sapat. Sa sandaling ito, ibibigay ko sa iyo ang perang iyon. Lumingon si Yongpal, hindi tama. Tutulungan kitang iligtas ang iyong
iyong kapatid na babae. Tumawid si Yongpal at tiningnan si Han Yojin. Napag-alaman na mahigpit na hinawakan ni Han Yojin ang tubig, kaya nagkaroon siya ng kaunting kamalayan. Nataranta si Yongpal. Nang aakma na siyang tawagan si Chief Lee, nagsalita muli si Han Yojin, kung pipindutin mo ang call button, wala kang makukuhang pera. Ang iyong kapatid na babae ay hindi rin maliligtas. Pinayuhan ni Han Yojin si Yongpal na pag-isipan itong mabuti. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako gisingin. Binitawan ni Han Yojin ang tube at muling nahulog sa pagtulog. Pagkatapos, pumunta si Yongpal sa silid ng kanyang kapatid na babae. Nang makita niyang lalong humihina ang katawan ng kanyang kapatid na babae, umiyak si Yongpal. Alam niya na sa kasalukuyang kalusugan ng kanyang kapatid na babae, 2 buwan na lang ang itatagal niya. Nang hindi alam ni Yongpal kung ano ang gagawin, lumapit si Cynthia Park, ang customer service manager. Sinabi niya kay Yongpal, may paraan sa Amerika para gamutin ang iyong kapatid na babae. Ngunit kailangan ng $1,500,000. Ito ay para pa lang sa gastos ng paggamot. Natahimik si Yongpal. Pagkatapos, pumunta si Yongpal sa silid ni Han Yojin. Naghanda siyang gisingin siya. Tinapos ni Yongpal ang paglilipat ng gamot, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, mabilis na nanginig ang katawan ni Han Yojin. Naglabas din ng kakaibang ingay ang computer sa tabi niya. At biglang nakatanggap ng alerto ang telepono ng charge nurse Kiki sa labas ng kwarto. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto ni Han Yojin. Pagkatapos niyang tingnan ang kwarto, wala siyang nakitang kakaiba. Nang sandaling iyon, bigla siyang may nakitang nakahiga sa sofa. Nang baliktarin niya ito, si Yongpal pala ito. Sinabi ni Yongpal sa charge nurse Ivy na dahil napagod siya sa operasyon kagabi, nakatulog siya doon. Alam ng charge nurse Ivy na inimbitahan ng hospital director Bayong si Yongpal, kaya hindi siya nangahas magsalita at umalis ng galit. Pagkatapos ay ikinuwento ni Taehyun ang buong sitwasyon ng kanyang kapatid. Binigyan niya si Yojin ng bag ng gamot ng kanyang kapatid. CJ, telepono. Kinuha ni Yojin ang telepono ni Taehyun at tinawag ang isang numero. Ma'am, matagal na tayong hindi nag-usap. Masaya akong nakatanggap ng tawag mula sa iyo. Pakibasa ang password. Namumulaklak na ba ang mga lavender sa province? Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Taehyun ng abiso sa telepono na natanggap ang $2,000,000. Sinabi rin ni Yojin kay Taehyun na kailangan niya ng password para kunin ang perang ito. Ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa makalabas siya sa lugar na ito bago niya ito ibigay kay Taehyun. Sinabi ni Taehyun kay Yojin, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Umiti ng mahina si Yojin. Alam niya na sa wakas ay makapagsisimula na ang kanyang landas sa paghihiganti. Nang araw na iyon, dumating ang charge nurse sa silid ni Yojin. Masama ang tingin niya kay Yojin. Ikaw na malupit na babae, ikaw ang unang nambola, di ba? Ngunit sa susunod na segundo, nagsisi ang charge nurse. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad kay Yojin, sinasabing hindi siya dapat magalit sa kanya. Para makabawi, personal niyang inayos ang buhok at makeup ni Yojin. Inalagaan ng charge nurse si Yojin sa loob ng 3 taon at itinuring niya si Yojin na parang sarili niyang manikangyari sa tela na inaalagaan ang katawan ni Yojin ng mas maingat kaysa sa sarili niyang katawan. Ito ay talagang nakakatakot. Nang magising si Yojin, ang una niyang ginawa ay maghiganti sa charge nurse. Sinabi niya kay Taehyun na bawasan ang kanyang dosis ng gamot sa kalahati at pagkatapos ay pinindot niya ang switch sa kabilang dulo ng telepono gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Nakatanggap ang charge nurse ng alert notification. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Yojin para tingnan, ngunit wala siyang nakitang kakaiba kaya umalis siya sa silid. Ngunit bago pa man siya makaalis ng 1 minuto, nakatanggap na naman siya ng isa pang alert notification. Bumalik siya sa silid, pinindot ang alert switch at nalaman na normal ang lahat. Sinulyapan niya si Yojin at lumabas na naman. Pagkaalis ng charge nurse, iniangat ni Yojin ang kanyang kamay. Sa susunod na segundo, tumunog na naman ang telepono ng charge nurse. Sa loob ng 1 oras, paminsan-minsan ay tumutunog ang telepono ng charge nurse. Hindi man lang siya matahimik kahit sa banyo. Biglang tumunog ang kanyang telepono habang nasa kalagitnaan siya ng pagpunta sa banyo at bigla siyang napahinto na parang may humila sa kanyang tissue. Nakatanggap ang charge nurse ng alert notification. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Yojin para tingnan, ngunit wala siyang nakitang kakaiba kaya umalis siya sa silid. Ngunit bago pa man siya makaalis ng 1 minuto, nakatanggap na naman siya ng isa pang alert notification. Bumalik siya sa silid, pinindot ang alert switch at nalaman na normal ang lahat. Sinulyapan niya si Yojin at lumabas na naman. Pagkaalis ng charge nurse, iniangat ni Yojin ang kanyang kamay. Sa susunod na segundo, tumunog na naman ang telepono ng charge nurse. Sa loob ng 1 oras, paminsan-minsan ay tumutunog ang telepono ng charge nurse. Hindi man lang siya matahimik kahit sa banyo. Biglang tumunog ang kanyang telepono habang nasa kalagitnaan siya ng pagpunta sa banyo at bigla siyang napahinto na parang may humila sa kanyang tissue. Kinulong ko si Yojin sa loob ng 3 taon. Kung hindi ay hindi ko mapapanatili ang posisyon ko bilang tagapagmana. Pagkatapos ay pumunta ang hospital director sa silid ni Yojin at sinabi ang plano sa pagpatay kay Yojin kay Chief Lee. Sinabi niya sa hospital director na maghanda siya para gawin ni Chief Lee ang trabaho bukas. Ang hindi nila alam ay narinig ni Yojin ang lahat ng kanilang sinabi. Sa kabilang banda, alam din ng charge nurse ang lahat ng ito. Para makita si Yojin araw-araw, palihim na nag-install ang charge nurse ng kamera sa silid ni Yojin. Alam ng charge nurse na gustong saktan ng hospital director si Yojin.
Nataranta ang charge nurse. Nagmamadali siyang hinanap ang hospital director. Hindi na siya nag-atubili pa at sinugod ang mga tao sa paligid niya, nanginig at nataranta sa takot. Dare you to hurt my child? I won't let you. I'll take care of you all first. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng mga gwardiya ang charge nurse. Napansin ni Taehyun na may kakaiba at nagmamadaling pumunta sa silid ni Eugene. Ikinuwento ni Eugene kay Taehyun ang lahat ng nangyari. Sinabi nilang bukas, gagawin nila akong reinkarnasyon sa operating room. Ano, mamamatay na ba ako? Siniguro ni Taehyun kay Eugene, hindi mangyayari yan. Ako ang nandoon. Walang mamamatay sa aking operating table. Magtiwala ka sa akin, ako si iyong pal. Tiningnan niya si Eugene na nakahiga sa kama at pagkatapos ay ininject niya ang lason sa bag ni Eugene at sinabi pa, huwag kang mag-alala, hindi ka masasaktan. Pagkatapos, tinagis ni Chief Lee ang baso sa tabi niya at nahulog ito sa sahig. Nag-abot siya ng kamay para kunin ang mga piraso. Ngunit pagtingala niya, nakita niya si Eugene. Ikaw ang salarin? Natakot si Chief Lee, ngunit humarap siya kay Eugene na hindi makagalaw. Mabilis na kumalma si Chief Lee. Gumawa siya ng sugat sa kamay ni Eugene. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas at nilinlang ang mga gwardiya. Sinasabing sinubukan ni Eugene na magpakamatay at kailangan niya ng operasyon kaagad. Pagkatapos, maraming gwardiya ang lumabas at sinundan siya. Maliban sa mga hindi doktor, lahat ay pinalabas ng mga gwardiya. Ang ospital ay nasa alerto ng antas isa. Alam ni Taehyun ang nangyari at gustong sumugod para iligtas si Eugene. Ngunit hinarang siya ng mga gwardiya. Sa sandaling ito, itinulak ni Chief Lee at ng iba pa si Eugene palabas ng silid. Samantala, nagsimula na rin ang mga hitman sa kanilang trabaho. Biglang nawalan ng kuryente ang ospital. Ilang segundo pagkatapos, umilaw ang emergency lights. Ilang malalaking lalaki ang tumalon mula sa itaas, sinipa ang mga gwardiya. Nagsimula na ang isang malapitang laban. Sa sandaling ito, palihim na naglabas ang team leader ng mga gwardiya ng baril mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling handa na siyang barilin si Eugene, sumugod si Taehyun para pigilan siya. Hindi inaasahan na iputok ang baril ng team leader at tinamaan si Taehyun. Bumagsak si Taehyun sa sahig. Si Cynthia na nasa tabi niya ay hindi natuwa. Then, pinunit niya ang kanyang damit at sinugod ang mga gwardiya. Kinuha niya ang baril mula sa sahig, itinutok sa kisame, at nagpaputok ng isa. Tumigil ang lahat, agad na kinontrol ni Cynthia ang sitwasyon. Sa sandaling ito, lumitaw ang Big Boss mula sa nakaraan. Lumabas na nagtatago ang Big Boss mula sa pulisya sa ika-12 palapag na ito. Sinabi ng Big Boss kay Taehyun, iwanan mo sa akin ang susunod. Magpatuloy ka lang. Dinala ng Big Boss ang kanyang mga tauhan upang maghanda ng daan para kay Taehyun. Nang dumami ang mga gwardiya, hindi na makayanan ng ilang tao ang mga ito at agad silang natabunan ng tao. Sinakripisyo ng Big Boss ang kanyang sarili at nagawa niyang magtagal para kay Taehyun. Dinala ni Taehyun si Eugene para tumakas. Samantala, dinala ni Chief Lee ang ilang gwardiya sa isang silid. Sinadya niyang alisin ang takip at lumitaw ang mukha ni Eugene sa ilalim. Lumabas na si Chief Lee ay matalino at matagal na niyang pinalitan si Eugene. Samantala, itinutulak ni Taehyun ang peking Eugene sa kotse. Sa sandaling iyon, ano ang inilalagay mo sa kotse? Biglang lumitaw ang nakatatandang kapatid ni Eugene, si Chairman Han. Lumabas na siya ang nagplano ng lahat. Samantala, naghahanda na si Chief Lee para sa emergency surgery ni Eugene. Ngunit sa panahon ng operasyon, palagi ang naghahanap si Chief Lee ng mga dahilan upang patagalin ang operasyon. Hindi niya siniseryoso ang operasyon na ito, ngunit pinanindigan naman niya ang nurse sa tabi niya. Maliwanag na alam ni Chief Lee na ngayon ay mayroon lang siyang isang misyon at iyon ay kung paano magiging hindi sinasadya ang pagpanaw ni Eugene sa operating table. Samantala, sinamantala ng charge nurse ang pagkaabala ni Chief Lee para ibaba ang temperatura ng katawan ni Eugene. Pagkatapos ay palihim siyang nag-iniksyon sa IV tube ni Eugene. Ang layunin niya ay magpanggap na huminto ang puso ni Eugene. Bago pa man ang araw ng operasyon, hinanap ni Taehyun ang charge nurse. Sinabi niya sa charge nurse na bago pa man mag-shock si Eugene dahil sa pagkawala ng dugo, kailangan niyang babaan muna ang temperatura ng kanyang katawan at pagkatapos ay pekihin ang paghinto ng kanyang puso. Sa ganitong paraan, malilinlang nila ang lahat. Sa ganitong paraan, nagsimula ang isang dula sa operating room. Bumaba ang presyon ng dugo ni Eugene. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto ang kanyang puso. Naghanda ang nurse sa tabi niya para mag-spur. Ngunit sinabi ni Chief Lee na hindi na kailangan. Sinabi niyang dahil sa hemorrhagic shock, hindi na ito mabubuhay pa. Agad na idineklara ni Chief Lee ang oras ng kamatayan ni Eugene. Pagkatapos, nakatanggap si Chairman Han ng tawag sa telepono. Nabalitaan ko na namatay si Eugene. Tuwang-tuwa si Chairman Han, pero narinig ko na ang kapatid ko ay naoperahan kanina sa operating table at namatay siya bilang resulta. Itinaas ni Taehyun ang takip sa kanyang harapan at nakita niyang isang manika ang nasa stretcher. Nagulat ang lahat. Samantala, pumalakpak si Chairman Go sa tabi niya at sinabing, ang galing. At sinabi niya kay Chairman Han na sa wakas ay maaari nang magsimula ang kanilang plano. Biglang bumagsak si Taehyun. Inutusan ni Chairman Han ang mga tao na dalhin si Taehyun sa paggamot. Ngunit sinabi ni Taehyun na kaya niya at umalis siyang mag-isa sa elevator. Samantala, sa kabilang operating room, matyagang naghihintay ang charge nurse kay Taehyun. Alam niyang darating si Taehyun. Nag-inject si Taehyun ng adrenaline sa sarili niya, ginamot niya ang kanyang sugat, at nagmadali siyang pumunta sa operating room. Kinuha niya ang surgical knife at sinimulan ang operasyon kay Eugene. Sa sandaling ito, biglang huminto ang puso ng isang AC patient sa ospital.
Nagmadaling nag-inject ang nurse ng adrenaline sa pasyente at saka lang ito nag-stabilize. Natatakot ang nurse na hihinto ulit ang puso ng pasyente at dahil wala ang chief surgeon, kailangan niyang hanapin si Taehyun. Sa sandaling ito, nagtitiis si Taehyun sa matinding sakit at nagliligtas siya kay Eugene kaya wala siyang oras. Kaya, sinabi niya sa si patient na maghintay. Bawat minuto ay lumipas. Lumala ang sugat ni Taehyun, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa pag-spare kay Eugene. Si Eugene naman ay na-inject na ng adrenaline ng 4 na beses, ngunit wala pa ring senyales ng buhay. Nataranta si Taehyun. Naalala niya ang kanyang pangako kay Eugene ilang araw na ang nakalipas. Nangako siyang ililigtas niya si Eugene. Si Taehyun ay umiiyak habang ginagawa ang artificial respiration kay Eugene. Ang lahat ng taong mahal ko ay umalis na. Magkaibigan tayo. Hoy, ano ang ginagawa mo? Dali, ilayo siya. Magpakatino ka. Sobrang emosyonal si Taehyun at nawalan siya ng malay. Sa sandaling ito, biglang nagsimulang tumibok ang heart monitor ni Eugene. Ang AC patient naman na naghihintay kay Taehyun ay biglang huminto ulit ang puso. Tila may matapang na ideya ang charge nurse sa tabi niya. Sa kabilang banda, may pinaplano sina Chairman Go at Chairman Han sa conference room. Sa AHV, sa wakas ay nagising na ang heiress na si Eugene. Ang unang salitang narinig niya paggising niya ay, mula ngayon. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko mula ngayon, ang pagkakakilanlan mo ay si Kim Eugene. Ikinuwento ng nurse ang lahat ng nangyari kahapon kay Eugene at sinabi sa kanya na iniligtas siya ni Taehyun. Sa sandaling ito, sa ECG room ng ospital, isa pang nurse ang nagsasabi sa asawa ni Chairman, si Cha Yaung, tungkol sa pag-atake ng mga bandido sa ika-negatibo 12 palapag kahapon. Sinabi rin niya na si Taehyun ay malubhang nasugatan at malapit ng mamatay. Biglang may naisip si Cha Yaung. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Taehyun. Nakita niya si Taehyun na nakahiga sa kama, humihinga ng mabigat. Galit siyang nag-utos sa nurse sa ospital na tawagin ang lahat ng kwalipikadong doktor. Kailangan nating iligtas si Taehyun. Kung may mangyari sa kanya, lahat kayo, umalis kayo rito. Lumabas na kahapon pa lang, alam na ni Taehyun na may malaking mangyayari sa ika-negatibo 12 palapag, kaya naghanap siya ng dahilan para paalisin si Cha Yaung bago pa man na siyang dahilan kung bakit nakaligtas si Cha Yaung sa sakuna. Pagkatapos, agad na nagtipon ang ospital ng isang multi-specialty consultation. Pagkatapos ng walang humpay na pagsisikap ng mga doktor, sa wakas ay nabuhay si Taehyun. Pagkagising niya, agad niyang hinanap si Eugene. Itinulak niya si Eugene sa rooftop at inalis ang benda ni Eugene. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nakita ni Eugene ang labas ng mundo. Naiyak si Eugene sa tuwa. Habang masayang nag-uusap sina Taehyun at Eugene, lumapit si Cynthia at tinanong si Taehyun, sino siya? Girlfriend mo ba siya? Hindi, pasyente lang siya. Naghanap si Cynthia ng dahilan para uminom ng kape para maabala si Taehyun. Umupo siya sa tabi ni Eugene at sinabi, Eugene, tinalikuran ni Taehyun ang malaking halaga para sa iyo. Siguraduhin mong hindi mo palalagpas ang mabuting taong ito. Kung gusto mong magtago sa hinaharap, napakabuti na may ganoong klaseng lalaki sa tabi mo. Pagkatapos magsalita, umalis si Cynthia. Kinabukasan, inimbitahan ni Chairman Han si Taehyun sa kanyang bahay. Sinabi ni Cha Yaung kay Taehyun na 2 bagay lang ang ibig sabihin kung tatawagin ni Chairman Han ang isang tao sa kanyang bahay. Isa ay binili siya o 2 ay tinatakot siya. Huwag kang matakot, sabi ni Cha Yaung. Hindi ako natatakot. Wala naman akong ginawang ikakatakot ko. Kung suhol man iyon, salamat, napakaganda mo. Sa party, hindi pa nakakabigkas ng ilang salita si Chairman nang bigla niyang binanggit ang kapatid ni Taehyun na sinasabing gusto niyang tulungan si Taehyun na dalhin ang kanyang kapatid sa EFIS para sa paggamot. Agad na tumayo si Taehyun at yumuko. Salamat, Chairman, na nagpapahiwatig na ito ay isang suhol. Pagkatapos ng party, hinanap ni Taehyun si Cha Yaung at tinanong siya tungkol sa nakaraan ni Eugene. Nalaman niya na si Eugene ay may dating boyfriend na pinatay ni Chairman Han sa isang aksidente sa kotse. Dahil dito, muntikan nang tumalon si Eugene mula sa bubong. Hindi inaasahan ni Taehyun na ganoon pala kamahal ni Eugene ang kanyang dating boyfriend. Gumawa si Taehyun ng isang desisyon. Kinabukasan, dinala niya si Eugene sa isang lugar. 3 taon na ang nakakaraan, naghahanda sila ng kanyang nobyo na magpakasal. Sa tingin ko, ang pagdala sa iyo dito ay ang pinakamagandang opsyon. Ang huling istasyon kung saan nawala ang iyong oras, mula ngayon, malaya ka na. Bumalik ka na sa mundo ng mga buwaya. Sinabi rin ni Yongpal kay Han Eugene na pumayag na si Chairman Han na gamutin ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, binigyan niya si Han Eugene ng isang cellphone. Sinabi ko sa iyo, walang nakakaalam sa numero ng teleponong ito. Maaari kang tumawag sa Switzerland para humingi ng tulong, o maaari ka ring tumawag kay Chairman Go. Ngunit kapag ginawa mo ang pangalawang tawag, matutuntun ka ni Chairman Han. Gusto niyang pag-isipan ni Han Eugene ng mabuti. Tinanong ni Han Eugene si Yongpal kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot si Yongpal, iba ang ating mga mundo. Bukod pa rito, ayaw kong mainggit sa isang patay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Ilang sandali pa, tumawag si Han Eugene na umiiyak. Nasa labas naman ng simbahan si Yongpal at sinagot ang tawag. Kung hindi ka magpakita sa loob ng 30 segundo, hindi na kita papansinin. Tumawag ang head nurse kay Secretary Min ni Chairman Han. Hiniling niya kay Secretary Min na ibalik siya sa tabi ni Han Eugene. Kung hindi,
hindi, sasabihin niya sa iba na nakakulong si Han Yojin. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, pinatay siya ng mga taong inutusan ni Chairman Go. Pagkatapos noon, nakipagkita si Secretary Min kay Chairman Han. Tinanong niya si Chairman Han, ganoon katapat sa atin ang head nurse? Bakit kailangang tanggalin siya? Sinabi naman ni Chairman Go, pagkatapos matayo ang pyramid, dapat sumama na rin ang mga nakakaalam tungkol sa labyrinth ng pyramid. Ang balita tungkol sa aksidente sa kotse ng head nurse ay mabilis na kumalat sa ospital. Nang malaman ito ni Chief Lee, nagulat siya. Nagmamadali siyang hinanap ang direktor ng ospital at sinabi sa kanya na pinaghihinalaan niyang si Chairman Han ang may kagagawa ng aksidente sa kotse ng head nurse dahil wala na si Han Yojin ngayon. At gusto ni Chairman Han na patayin ang lahat ng nakakaalam tungkol sa sitwasyon ni Han Yojin. Narinig ng direktor ng ospital ang mga salitang ito nang hindi nagpapakita ng takot. Sinabi niya kay Chief Lee kung papatayin niya tayo sa 12th floor ng Hanshin Hospital. Hindi na ito gagana. Hindi gagawin iyon ng matalinong si Chairman Han. Napilitan bumiti si Chief Lee. Sa kabilang banda, si Cha Yaong na nakakaalam ng pangyayari ay sumugod sa opisina ni Chairman Han. Direkta niyang sinabi kay Chairman Han na kahit patayin pa ang lahat, hindi siya mag-aalala, ngunit hindi niya dapat galawin si Yongpal. Kung hindi, sasabihin niya sa tatay ng nobyo ni Han Yojin ang tungkol sa pagpatay ni Chairman Han sa nobyo ni Han Yojin 3 taon na ang nakakaraan. Nabatid ni Chairman Han ang bigat ng sitwasyon, kaya pansamantala niyang itinigil ang plano na patayin si Yongpal. Samantala, balisa na naglalakad-lakad si Chief Lee sa kanyang opisina. Bigla niyang naisip ang isang pangungusap ni Han. Sinabi sa kanya ni Yojin noong nakaraan, ikaw ang gumawa nito, at sa huli, mamamatay ka rin sa kamay ni Chairman Han. Pumunta muli si Chief Lee para hanapin ang direktor ng ospital. Ngunit hindi niya inaasahan na matagal ng patay ang direktor sa kanyang kama. Natakot si Chief Lee at nagmamadali siyang pumunta sa kanyang opisina upang hanapin ang kanyang pasaporte. Naghahanda na tumakas. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Yongpal sa ospital. Ikinuwento ng nurse kay Yongpal ang pagkawala ni Chief Lee at ang pagkamatay ng direktor ng ospital. Naramdaman ni Yongpal na may masamang mangyayari. Pagkatapos nito, tinawag si Yongpal ng bagong chief surgeon sa kanyang opisina. Sinabi ng bagong chief surgeon sa kanya na tinigilan na ng chairman ang pagpupondo para sa kanyang kapatid na babae. Nag-alala si Yongpal na gagawin ni Chairman Han ang isang bagay sa kanyang kapatid na babae. Kaagad niyang inihanda ang pagtakas ng kanyang kapatid na babae mula sa lugar na ito. Pagkatapos, dinala ni Yongpal ang kanyang kapatid na babae sa paliparan. Inihahanda siyang magpunta sa Amerika. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Chief Lee sa paliparan. Sa sandaling ito, tumatakbo si Chief Lee para sa kanyang buhay at sa likuran niya ay mga mamamatay tao na mahigpit na humahabol. Tumakbo din si Yongpal. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpalit ng damit si Chief Lee at nagtago sa gitna ng maraming tao. Inisip niya na ligtas na siya pansamantala. Sa sandaling ito, isang lalaki na nakasuot ng itim ang dumaan sa tabi ni Chief Lee. Wala pang ilang segundo, bumagsak si Chief Lee at hindi na makabangon. Narinig ni Yongpal ang ingay at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Chief Lee. Samantala, dumating din sa paliparan ang police chief. Pagkatapos noon, dinala si Chief Lee sa emergency center ng paliparan. Ngunit dahil sa kanyang malubhang sugat, hindi kayang isagawa ng mga doktor sa paliparan ang ganitong antas ng operasyon. Ibinigay ang responsibilidad na ito kay Yongpal. Hindi nagtagal, matagumpay na natapos ang operasyon. Nang nais ni Yongpal na dalhin si Chief Lee sa isang malaking ospital, biglang lumitaw ang chief detective at hinarang si Yongpal. Direkta niya itong dinala sa istasyon ng pulisya. Nalaman na pala niya ang tunay na pagkatao ni Yongpal na isa siyang doktor na nagpapagamot sa mga underworld figures. Paulit-ulit niyang tinanong si Yongpal kung sino-sino ang mga pinagagamot niya. Nang hindi alam ni Yongpal ang gagawin, biglang pumasok ang isang magandang babaeng pulis sa interrogation room. Sinabi niya kay Yongpal, sinabi ng direktor na huwag kang umalis pagkatapos ng pagtatanong. Gusto kanyang imbitahan sa kanyang opisina para magkape. Hindi makapagsalita ang chief detective sa labas ng interrogation room. Ganoon kaabala ang direktor. Nakakahiya naman sa kanya. Pwede naman sa ward uminom ng kape. Ganoon din ang ginawa ng madam. Hindi sinasadyang naibunyag na niya ang pagkatao ng isang pasyente. Samantala, dinala ni Chairman Han ang mga tao sa Hanshin Hospital. Naghahanda siyang ipahayag sa buong mundo ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Han Yojin. Naghahanda siya ng isang malaking libing para kay Han Yojin at gusto niyang formal na pamunuan ang Hanshin Group. Sa libing, gusto niyang gawing coronation ceremony ang libing ni Han Yojin. Ngunit hindi niya alam na buhay pa si Han Yojin. Nagmamadaling sinabi ni Yongpal kay Han Yojin ang tungkol dito. Sa sumunod na press conference, opisyal na inihayag ni Chairman Go sa harap ng maraming media ang balita na pumanaw na si Han Yojin. Sa sandaling ito, nakatanggap ng text message si Secretary Min sa kanyang telepono, dapat mong gawing engrande ang aking libing, Kuya Han Yojin. Nataranta si Secretary Min dahil ang teleponong ito ay ang lihim na telepono ni Chairman Han. Bukod sa napakakaunting malalapit na kamag-anak, halos walang nakakaalam ng numerong ito. Pagkatapos, dinala ni Secretary Min ang kanyang mga tao sa morgue. Itinaas niya ang tela at tinanong, sino ito? Ano ang nangyayari, Secretary? Hindi ito ang miss. Nagmamadaling naghanap si Secretary Min ng nurse. Sa morgue, sinabi ng nurse na dinala niya ang katawan ng dalaga. Itinapon naman ng head nurse ang lahat ng responsibilidad kay Chief Lee na nasa comatose na kondisyon dahil sa malubhang sugat. Sinabi rin niya sa kanila na buhay pa si Han Yojin at dinala ni Chief Lee sa ibang lugar. Agad na natigilan si Secretary Min nang marinig ito.
Samantala, naghahanda na si Chairman Han na magdiwang dahil malapit na siyang maging pinuno ng Hanshin Group. Biglang iminungkahi ni Chaeyoung na mag-divorce na sila. Agad na sinabi ni Chairman Han kay Chaeyoung, hindi ka makakatakas sa akin. Bakit mo pa kailangang panatilihin ang isang asawa na ayaw makipagtalik sa iyo? Tanong ni Chaeyoung. Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig, napatawa si Chaeyoung. Alam ni Chaeyoung na ang nararamdaman ni Chairman Han para sa kanya ay hindi pag-ibig kundi labis na pagkabaliw. Sinabi ni Chaeyoung kay Chairman Han na ayaw na niyang maging asawa ng isang tycoons at sinabi rin niyang hindi siya manganganak para sa kanya na labis na ikinagalit ni Chairman Han. Samantala, naghahanda na si Han Yeojin na pumunta sa kanyang silid kung saan siya ikinulong ng 3 taon upang hanapin ang mensahe na iniwan ng kanyang ama. Nang ilagay ni Han Yeojin ang kanyang kamay sa screen, biglang umilaw ang buong silid. Pagkatapos, lumabas ang video recording na iniwan ng kanyang ama. Mula sa video, nalaman ni Han Yeojin na ang aksidente sa kotse ng kanyang nobyo 3 taon na ang nakakaraan ay lahat pala ng plano ni Chairman Han. Ang layunin ay makuha ang Hanshin Group. Pagkatapos nito, nakita ni Han Yeojin ang ASB na iniwan ng kanyang ama para sa kanya at sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang ama, nalaman din ni Han Yeojin ang kahalagahan ng ASB na ito. Sinabi rin ng kanyang ama sa kanya na ang taong nagmamay-ari ng ASB na ito ang tanging makakapagpabago sa Hanshin Group. Inutusan ng kanyang ama si Han Yeojin na protektahan ang Hanshin Group dahil ito ang kanyang pinakamalaking hiling. Sa sandaling ito, pumasok si Secretary Min sa silid. Nakita niya ang dating chairman sa video recording. Pagkatapos, sinabi niya kay Han Yeojin, ano na ngayon ang gagawin mo? Ikaw ay nasa isang patibong. Ngunit sinagot lang ni Han Yeojin si Secretary Min ang dalawang salita, lumuhod ka. Ang babaeng nakaupo sa wheelchair ay naghahanda na dumalo sa sarili niyang libing. Ngunit pagdating niya sa pinto, hinarang siya ng isang security guard. Pagkatapos, narinig ng head ng security ang ingay at nagmamadali siyang lumapit. Yumuko siya at humingi ng paumanhin, pagkatapos ay binigyan sila ng senyas na payagan silang dumaan. Ang libing ay puno ng kanyang mga larawan. Isa lang ang layunin niya sa pagpunta rito, ang paghihiganti. Tumayo si Han Yeojin, lumapit sa kanyang sariling larawan, tinanggal ang kanyang belo at salamin, at humarap sa lahat. Lahat ay natakot at tumayo. Bakit siya kamukhang-kamukha ng babae sa larawan? Sa sandaling ito, nagsimula ang kapatid ni Han Yeojin, si Han Do-joon, sa kanyang palabas. Ano ang nangyayari kay Han Yeojin? Kuya, bakit ka nagulat? Ang taong pinatay mo ay bumalik ng buhay. Napilitan ngumiti si Chairman Han. Pagkatapos, direkta niyang sinisi si Lee Yong-pal na nagsabing nasuri ni Yong-pal na patay na si Han Yeojin. Pagkatapos, ginamit niya ang kalusugan ni Han Yeojin bilang dahilan na nagsasabing mayroon din siyang mental na problema at gusto niyang dalhin si Han Yeojin sa ospital para muling suriin. Handang-handa na rin si Han Yeojin. Hiniling niya sa ministro na magtalaga ng mga tao upang protektahan siya at inakusahan niya ang kanyang kapatid na si Han Do-joon ng iligal na pagkakulong sa kanya sa loob ng 3 taon. Sinabi rin niya na ilang beses na ginamit ni Han Do-joon ang kanyang pangalan para gumawa ng mga krimen ng pandaraya sa kumpanya. At ang Attorney General sa tabi niya ay nagsabi, kailangan kumuha muna ng restraining order mula sa korte. Bago pa man matapos magsalita ang Attorney General, agad na inutusan ni Han Do-joon ang kanyang mga tauhan na magdala ng psychiatric report. Sinabi niya sa ministro na si Han Yeojin ay may paranoid delusion at sinabi rin siya ang tanging legal na tagapag-alaga ni Han Yeojin. Sinabi niya na susundin niya ang opinyon ng doktor at papayagan ang mga otoridad, abogado, at iba pa na bisitahin si Han Yeojin. Hiniling niya sa ministro na huwag makialam sa usapin ng pamilya. Pagkatapos niyang sabihin ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin muli si Han Yeojin sa ospital. Sa kritikal na sandaling ito, dumating si Yong-pal. Bago pa man makapagsalita si Yong-pal, hiniling na ni Han Do-joon sa ministro na arestuhin si Yong-pal. Narinig niya na siya ang doktor na nagdiagnose kay Han Yeojin at siya rin ang nagdala sa kanya palayo. Hindi na tinag si Yong-pal. Direkta niyang inilabas ang sertipiko ng kasal nila ni Han Yeojin. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Mula ngayon, siya ang magiging tagapag-alaga ko. Nataranta si Han Do-joon at sinabi, ito ay tiyak na isang walang saysay na pagpaparehistro dahil sa kawalang tatag ng isip ni Han Yeojin. Sumagot si Han Yeojin, maaari mo akong kasuhan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nang makita ni Han Do-joon na nawawalan na siya ng kontrol sa sitwasyon, tinanggap niya ang pagkawala niya sa pagiging tagapag-alaga. Pagkatapos, direkta niyang binantaan si Yong-pal. Kailangan kong tumawag sa Amerika. May isang batang may sakit, hindi ba? Kailangan kong utusan ang aking mga tauhan na alagaan siya ng maayos. Sa sandaling ito, hindi na masaya si Han Yeojin. Direkta niyang ibinunyag ang pagpatay ni Han Do-joon sa nobyo ni Han Yeojin 3 taon na ang nakakaraan. Nawala sa sarili si Han Do-joon nang malaman na nahuli siya. Gusto niyang gamitin ang mga lihim sa BSP para takutin ang ministro na hinihiling na arestuhin agad si Han Yeojin. Sinabi rin niya na ang mga kahinaan ng lahat ng naroon ay nasa loob ng ASP na ito. Nagpakita ng kasiyahan si Han Yeojin. Sa sandaling ito, lumitaw ang ministro ng hustisya. Sinabi niya kay Han Do-joon, wala sa mga taong narito ang nasa lihim na listahan ng ASP. Lumalabas na naunahan na ni Han Yeojin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-utos
inutos kay Secretary Min na magpadala ng mga personal na mensahe ng pananakot sa mga taong ito sa ilalim ng pangalan ni Han Do-joon. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kanilang pagtanggap ng iligal na pera. Pagkatapos, nakita nila ang peking if kay Han Do-joon. Inaresto rin si Han Do-joon ng pulisya. Dinala rin si Chairman Go sa istasyon para sa krimen na murder. Sa wakas, nabawi ni Han Yeo-jin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento dahil ang tunay na paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa ako nakakita ng ganito karangyang almusal. Meron itong kabuuang 30 na putahe. Talagang karapat-dapat sa isang tycoon. Ang lalaking ito ay si Yong Pal. Hindi pa matagal, siya ay isang maliit na doktor na hindi kayang bayaran ang gamot ng kanyang kapatid na babae. Ngunit ngayon, namumuhay siya na parang presidente. Ito ay dahil sa kanyang pagpapakasal sa isang babaeng mayaman. Ang pangalan ng babaeng ito ay Han Yeo-jin. Kasalukuyan siyang naging chairman ng Hanshin Group, isang babaeng nagmamay-ari ng daan-daang bilyong halaga ng ari-arian. Pagkatapos mag-almusal, naghanda si Yong Pal na lumabas para magtrabaho. Pagdating niya sa gate ng ospital, nagsimula na ang palabas ng security guard. Narito na ang AV, sandali lang po. Nakita niya ang isang grupo ng mga tao na papalapit, naghahanda na salubungin si Yong Pal. Anong ginagawa ninyo? Mabilis, pumunta na kayo sa parking lot. Maghanda sa pagbaba sa parking lot. Bakit pa ulit-ulit niyong sinasabi ang mga bagay na ito? Bilisan na. Pagkatapos, bumaba ang sasakyan sa parking lot. Pagkababa ni Yong Pal sa sasakyan at ilang hakbang lang ang kanyang nalalakad, 2 tao ang nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang matandang lalaki ay nagpakilala muna at sinabi na siya ang bagong direktor ng ospital at gusto niyang imbitahan si Yong Pal sa kanyang opisina para magkape. Usap-usapan ang mga kabayanihan ni Yong Pan. Natakot si Yong Pan at nagtago sa elevator. Nakakatakot. Ang paraan ng pagtanggap sa kanya ay hindi niya gusto. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ba nating harapin ang direktor ng ospital? Anong pinagsasabi mo? Hindi talaga maintindihan ni Yong Pan. Ganito ba talaga ang mga bodyguard ngayon? Nang bumukas ang pinto ng elevator, mahigit 10 empleyado ang nakapila upang bumati. Natigilan si Yong Pan sa takot. Agad siyang bumalik at nagtago sa elevator. Sa pagkakataong ito, muling nagsimula ang mga bodyguard. Sinasaktan ka na naman ba ng mga taong iyon? Kung hindi ka komportable, ano ang gagawin mo? Haharapin ko sila. Haharapin ang ano? Talaga naman. Pagkatapos, lumabas si Yong Pan sa elevator. Hindi pa siya nakakapagsalita ng ilang sandali sa nurse nang dumating ang kanyang dating nakatataas. Direktang yumukod si Yong Pan at bumati sa kanya. Paumanhin sa aking hindi maayos na pananalita sa huling pagkikita namin, Chief. Nagmamadaling sinabi ng Chief, hindi iyon kawalang galang, iyon ay papuri, iyon ay pagpupuri. Pagkatapos ay inakay niya ang kanyang mga tauhan upang batiin si Yong Pan. Nagulat ang nurse sa tabi niya. Walang nagawa si Yong Pan kundi bumalik sa bahay. Pag-uwi niya, nakita niya ang isang grupo ng mga shareholder na nakapila. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ng butler sa tabi niya kay Yong Pan, ang mga taong ito ay dating tauhan ni Han Do-joon. Ngayon ay humihingi sila ng paumanhin sa misis. Nasa loob ng kwarto si Han Yeo-jin. Sa sandaling ito, tinuturuan ni Han Yeo-jin ang isang matanda. Patuloy na humihingi ng paumanhin ang matanda at sinabi kay Han Yeo-jin na palagi siyang naghahanap ng paraan upang iligtas siya mula sa kamay ni Han Do-joon. Halos nakalbo na si Han Do-joon sa pag-iisip. Sa sandaling ito, sinabi ni Han Yeo-jin, ngunit bakit ikaw ang unang dumating sa aking libing at nagsindi ng insenso para sa akin? Nataranta ang matanda. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Han Yeo-jin at diretsong sinabi sa kanya na sabihin na niya ang anumang huling habilin niya. Sa sobrang takot, lumuhod ang matanda at humingi ng tawad. Umiiyak at nagmamakaawa na patawarin siya at sinabing alam niyang mali siya. Dahil sa pag-iisip na maaari pa ring magamit ang matandang ito, pinasunod ni Han Yeo-jin na ibigay sa kanya ng matanda ang mga record ng pananalapi ng kumpanya na pinamahalaan ni Chairman Go sa loob ng 3 taon. Pagkatapos niyang tingnan iyon, magpapasya siya kung dapat pa bang mabuhay ang taong ito. Agad na sumaya ang matanda at sinabing ipapadala niya ito sa loob ng 0 minuto at masayang tumakbo palayo. Pagkatapos na ayusin ni Han Yeo-jin ang lahat ng bagay, naghanda si Han Yeo-jin ng isang masaganang hapunan para kay Yong Pan. Nang akmang upo na si Yong Pan, huminto siya. Iyon ang upuan ko, dito ka umupo. Hindi ba iyon ang upuan ng chairman? Hindi, iyon ang upuan ng may-ari ng pamilya. Sinabi pa ni Han Yeo-jin na gusto niyang magkaroon ng anak para kay Yong Pan, na labis na ikinatuwa ni Yong Pan. Hindi niya alam na napaka-cute pala ni Han Yeo-jin. Habang masayang naghahapunan sina Han Yeo-jin at Yong Pan, nasa kanyang detention room si Han Do-joon, umiinom ng tsaa kasama ang ministro ng hustisya. Sinabi niya pa na paglabas niya, ang una niyang gagawin ay patayin si Han Yeo-jin. Hindi niya alam na isang malaking regalo ang inihanda ni Han Yeo-jin na naghihintay sa kanya. Gaano ka-arogante ang matandang ito. Nang dalhin siya sa istasyon ng pulis, hindi siya nataranta. Sinabi pa niyang 45 taon na siyang nasa konstruksyon at wala pa siyang nakitang ganoong eksena. Kahit na bumagsak ang gusali, ligtas pa rin siya hanggang ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumawa siya ng baliw. Sa susunod na segundo, hindi na makatawa si Chairman Go dahil dumating na ang kanyang abogado. Nakita lang niyang inabot ng abogado ang isang piraso ng papel kay Chairman Go. Pagkatapos, nagbago ang kanyang mukha. Natakot ang matanda dahil nakasulat sa papel, "Tatay, iligtas mo ako." Naintindihan niya na dumating na si Han Yeo-jin para maghiganti. Naintindihan niya kung hindi siya aalis, mapanganib ang kanyang pamilya. Nalaman ni Chairman Go na talo na siya. Nang gabing iyon, nagpakamatay siya sa istasyon ng pulis. Ito ay simula pa lamang ng paghihiganti ni Han Yeo-jin. Samantala, si Chief Lee ay nanginginig sa kanyang kama sa ospital. Natatakot siyang siya ang susunod na mamamatay. Sa sandaling ito, pumasok si Yong Pan. Dahil gusto niyang mabuhay, sinabi ni Chief Lee kay Yong Pan ang tungkol sa nangyari noon kay Han Yeo-jin at sa ina ni Yong Pan. Lumalabas
Malipas na 3 taon na ang nakalilipas, nang tumalon si Han Yeojin at dinala sa ospital. Iyon din ang araw na naaksidente sa sasakyan ang ina ni Yang Pan. Sa araw na iyon, ang lahat ng propesor at doktor ng lahat ng departamento sa ospital ay tinawag sa operating room ni Han Yeojin na naging dahilan upang mamatay ang ina ni Yang Pan na sana ay nailigtas kung may nag-opera. Ang taong tinawag para tumulong sa operasyon ng ina ni Yang Pan ay si Chief Lee. Ngunit si Chief Lee sa oras na iyon ay nagsasagawa ng isang mahirap na operasyon na tinatawag na ripple para kay Han Yeojin kaya hindi siya maaaring umalis. Nalaman ni Yang Pan na si Han Yeojin ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Umiyak si Yang Pan hanggang sa mabasa ang kanyang mukha. Pagkatapos, bumalik si Yang Pan sa kanilang bahay. Gusto niyang hikayatin si Han Yeojin na itigil na ang paghihiganti at patawarin si Chief Lee. Sinabi niya kay Han Yeojin na ipaubaya na lang sa batas ang lahat. Ngunit sinabi ni Han Yeojin, walang katarungan kung walang paghihiganti. Ako ang Crocodile Queen. Sinabi pa ni Han Yeojin kay Yang Pan, kung hindi mo gagawin iyon, mapapahamak ka rin. Ngunit ayaw ni Yang Pan na malukuban ng galit ang mga mata ni Han Yeojin. Muling hinikayat ni Yang Pan si Han Yeojin na itigil na ang paghihiganti. Ngunit hindi niya alam kung gaano kasakit para kay Han Yeojin ang makulong ng 3 taon. Nang makita niya ang maliwanag na lalaki sa kanyang harapan, naluha si Han Yeojin at pumayag na patawarin si Chief Lee dahil naisip niya ang isang mas magandang paraan. Samantala, tapos na ang oras ng pagkakakulong ni Han Do-joon at handa na siyang umalis sa piitan. Paglabas niya sa pinto, nalaman niyang walang naghihintay sa kanya. Labis na nahiya si Han Do-joon. Pagkatapos ay naghanda siyang tawagan si Chairman Go. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sumagot sa tawag ay ang anak ni Chairman Go. Ako ang anak ni Chairman Go. Anak, nasaan ang tatay mo? Namatay na ang tatay ko. Nang marinig ang balita ng pagkamatay ni Chairman Go, nataranta si Han Do-joon. Nakita ni Chaeyoung ang lahat ng ito sa kabilang kalsada. Biglang naawa si Chaeyoung kay Han Do-joon. Tinawagan niya si Han Do-joon at nagsalita sila sa kalagitnaan ng pag-uusap. Biglang may mabilis na kotseng dumating at nasindak si Chaeyoung. Ngunit sa kabutihang palad, nakaiwas si Han Do-joon. Nang makita ng tao sa loob ng kotse na gumagalaw pa si Han Do-joon, kinuha nito ang isang bat at pinalo siya hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Pagkatapos, dumating ang ambulansya ng Hanshin Hospital at dinala si Han Do-joon. Hindi alam ni Chaeyoung kung ano ang gagawin. Nagmamadali siyang tinawagan si Yang Pan. Nang matanggap ni Yang Pan ang tawag, agad siyang pumunta sa ospital. Hindi niya alam na sa parehong oras na tinawagan siya ni Chaeyoung. Hindi maganda ang pakiramdam ni Han Yeojin at tinatawagan din niya si Yang Pan. Ngunit hindi matawagan ni Han Yeojin ang telepono. Napansin ni Han Yeojin na may kakaiba, kaya agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na suriin ang call history ni Yang Pan. Nalaman nila na ito ay ang misis ng dating chairman. Nagalit si Han Yeojin. Kinabukasan, gustong makita ni Chaeyoung si Han Do-joon pagkatapos ng operasyon. Ngunit pinigilan siya ng mga security guard. Umalis kayo, ako ang misis ng sinuri. Bakit niyo ako pinipigilan? Ginagawa lang namin ang utos ng nakatataas. Ano? Sino ang nakatataas? Tinatanong ko kayo, sino ang nakatataas? Galit na tanong ni Chaeyoung. Sa sandaling ito, lumabas ang security team leader at si Chief Lee. Paglabas pa lang nila, agad nilang pinagalitan si Chaeyoung. Sinabi pa nilang ayaw siyang makita ni Han Do-joon at gusto pa niyang makipagdiborsyo sa kanya. Nalabis na ikinagalit ni Chaeyoung hanggang sa siya'y nahimatay. Mga demonyo kayo, misis. Sa sandaling ito, dumating si Miss Han Yeojin. Nang makita niyang yakap ng kanyang asawa ang ibang babae, hindi natuwa si Han Yeojin. Tiningnan niya si Yang Pan ng masama. Pagkatapos, pumunta si Han Yeojin sa kwartong kung saan siya nakakulong ng 3 taon. Ngayon, ang nakahiga sa kama ay hindi na siya, kundi ang kanyang kuya, si Han Do-joon. Inutusan ni Han Yeojin si Chief Lee na bawasan ng kalahati ang drip para marinig ni Han Do-joon ang boses niya. Sinabi niya kay Han Do-joon, "Kuya, ako ito, si Han Yeojin. Huwag kang mag-alala. Manatili ka lang dito ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, gagawin kitang mawala ng tuluyan." Nagulat si Chief Lee sa tabi niya nang marinig iyon. Hindi agad kumilos si Han Yeojin laban kay Han Do-joon dahil naniniwala siyang ang pinakamahusay na paraan ng paghihiganti ay ang paggamit ng paraan ng taong iyon laban sa kanya. Pagkatapos magsalita ni Han Yeojin, umalis siya sa silid. Sa sandaling ito, gumalaw ang mga mata ni Han Do-joon. Pagkatapos, si Han Yeojin ay opisyal na naging ikalimang chairman ng Hanshin Group sa pamamagitan ng pagboto sa shareholder meeting. Dumating si Yang Pan para bumati at muli siyang hinikayat na itigil na ang paghihiganti. Gusto niyang pakawalan ni Han Yeojin si Han Do-joon. "Han Yeojin, huwag ka nang maghiganti. Bumalik ka na sa akin. Palagi akong nasa tabi mo. Marahil ang galit ko ang naglalayo sa iyo." Pagkatapos magsalita ni Yang Pan, umalis siya. Sa kabilang banda, nag-alala si Chief Lee na baka makonvince si Han Yeojin na patawarin si Han Do-joon. Natatakot siyang maghihiganti sa kanya si Han Do-joon kapag nagising ito. Agad siyang nagkaroon ng balak na patayin si Han Do-joon. Gusto niyang personal na gawin ang plano na alisin si Han Do-joon. Pagkatapos, nagdao si Han Yeojin ng isang wedding party at nag-imbita ng maraming kaibigan at kakilala sa mundo ng pananalapi. Ang layunin ay ipahayag ang pag-ira ni Yang Pan sa mundo ng pananalapi. Maraming tao ang dumating sa party noong gabi. Ang mga kaibigan at doktor mula sa ospital ay isa-isang bumati kay Yang Pan. Maging ang social boss na dati niyang iniligtas ay dumating. Pagdating niya, direktang ibinigay niya kay Yang Pan. Isang bag na puno ng pera ang ibinigay kay Yang Pan na labis niyang ikinatuwa. Sa sandaling ito, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Ang dumating ay si Chairman Choi ng Daecheon Group, ang ama ng dating kasintahan ni Han Yeojin na pinatay ni Han Do-joon 3 taon na ang
nakalilipas. Chairman Han, bumati ka sa aking anak. Mayroon tayong ilang bagay na kailangan pag-usapan, tama? Ang paraan ng pag-uusap sa mundo ng pananalapi ay napakadiretso. Pagdating pa lang ni Chairman Choi, sinabi na agad niya, huwag mo nang patagalin pa, ibigay mo na sa akin si Han Do-joon. Lumabas na alam niya na si Han Do-joon ang pumatay sa kanyang anak 3 taon na ang nakalilipas. Gusto niyang ibigay ni Han Yeo-jin sa kanya si Han Do-joon. Ang sagot ni Han Yeo-jin ay, si Han Do-joon ay dapat mamatay sa aking mga kamay. Napahalakhak si Chairman Choi. Alam na alam niya ang mga hinanakit ni Han Yeo-jin at Han Do-joon. Umurong siya ng isang hakbang at sinabi kay Han Yeo-jin, sa loob ng 3 araw, kailangan kong matanggap ang ulat mula kay Han Do-joon. Kung hindi, magsisimula kami ng digmaan laban sa Hanshin Group. Pagkatapos niyang magsalita, umalis siya. Hindi nataranta si Han Yeo-jin nang marinig niya ang mga salitang ito, ngunit may humahamon sa kanyang otoridad. Hindi niya ito mapapalampas. Agad na nag-utos si Han Yeo-jin na magtipon ng isang pangkat ng 5 piling-piling eksperto. Kailangan niya silang hanapin ang kahinaan ng Daecheon Group. Pagkatapos ng pagsisikap ng lahat, hindi nagtagal. Ang isang henyong empleyado ay natagpuan ang lihim na kumpanya ng Daecheon Group sa Morgan sa pamamagitan ng hacking technology. Samantala, sa kabilang kotse, biglang naalala ni Yang Pan ang isang sinabi ni Han Yeo-jin sa loob ng kwarto. Si Han Do-joon ay dapat mamatay sa aking mga kamay. Naramdaman ni Yang Pan na hindi titigil si Han Yeo-jin sa paghihiganti kay Han Do-joon, kaya gusto niyang tulungan si Han Do-joon na makatakas mula sa ika-12 palapag. Bago iyon, nakatanggap si Chief Lee ng text message mula kay Yang Pan na humihingi ng tulong. Sa sandaling ito, sa strategic room, nagbukas na ang stock market. Ang layunin ni Han Yeo-jin ngayon ay kunin ang kumpanyang ito. Sinimulan niya ang kanyang plano, hindi nagtagal. Ang presyo ng stock ng kumpanyang ito ay biglang tumaas. Nataranta si Chairman Choi nang malaman niya ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na agad na imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Pagkatapos ng ilang minuto, nahanap na nila kung saan ito nagaganap. Hanshin! Anong Hanshin? Nag-apoy sa galit si Chairman Choi. Naghanda siya na kunin ang lahat ng kanyang stock sa bangko, i-mortgage ang mga ito, at kunin ang lahat ng pera para maghanda sa transaksyon. Samantala, sa detention room sa ika-12 palapag, itinuro ni Chief Lee ang syringe sa bote ng gamot ni Han Do-joon at itinulak si Han Do-joon palabas. Nakita ng security team leader sa surveillance room ang lahat ng ito. Nagmamadaling tinawagan ng team leader si Secretary Min. Nagpaalala si Secretary Min sa team leader na huwag munang arestuhin, ay sarili siyang plano. Samantala, nasa alanganin na si Chairman Choi. Nag-alok siya ng stock price na 40% na mas mataas sa original price ni Han Yeo-jin. Pagkakita sa sitwasyon, agad na inutusan ni Han Yeo-jin ang kanyang mga tauhan na simulan ang pag-withdraw ng buying order. Sa sandaling ito, natanggap ni Chairman Choi ang balita na tumakas si Han Do-joon. Sa parehong oras, in-withdraw din ni Han Yeo-jin ang kanyang buying order. Agad na sumaya si Chairman Choi. Naghanda rin siyang i-withdraw ang kanyang buying order. Ngunit hindi inaasahang sinabi sa kanya ng kanyang staff na sa huling pagtaas ng presyo, nag-match ang buying at selling orders. Agad na nalungkot si Chairman Choi. Ang mga operasyong ito ay nagdulot ng pagkalugi sa Daecheon Group ng 72.5 bilyong won. Sa kabilang banda, labis na natutuwa si Han Yeo-jin. Sa presyong ito, sigurado akong may natutunan si Chairman Choi. Lumalabas na ang lahat ng ito ay plano ni Han Yeo-jin. Pinalakpakan siya ng lahat. Sa kabilang banda, nagmamaneho si Yang Pan papunta sa airport para dalhin si Han Do-joon doon. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, nagising si Han Do-joon. Hindi siya naniwala na ililigtas siya ni Yang Pan at nagsimulang makipag-away kay Yang Pan. Inutusan ni Han Do-joon ang driver na huminto. Bumaba siya at nakita niya ang kanyang asawang si Cha Yaw. Ngunit sa sumunod na segundo, isang kotse ang mabilis na bumangga sa kanya. Agad na bumagsak si Han Do-joon at hindi na makatayo. Pagkatapos, bumaba ang killer at binigyan si Han Do-joon ng huling suntok. Natakot at nataranta si Cha Yaw. Samantala, sa kabilang kotse, sa wakas, ipinaalam ni Secretary Min kay Han Yeo-jin ang tungkol sa pagtakas ni Han Do-joon. Ipinahayag ni Han Yeo-jin na matagal na niyang alam ito. Iniisip mo ba talaga na hindi ko alam kaya hindi kita pinigilan? Gusto ko lang protektahan ang Hanshin, ngunit ipinagkanulo ko na ang aking asawa. Sa ospital, nabigo ang emergency rescue ni Han Do-joon at idineklara siyang pumanaw. Si Cha Yaw ay nagalit, naghanda siyang bawiin ang lahat. Sa isang press conference, ang lady ng Hanshin Group na si Han Yeo-jin ay nagbigay ng emosyonal na talumpati sa entablado. Biglang naging pangit ang kanyang mukha nang makita niya si Chairman Go sa madla, isang taong pumanaw nang ngumiti sa kanya. Agad na natakot si Han Yeo-jin. Gusto niyang kalmahin ang sarili para matapos ang kanyang talumpati. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng ilang pangungusap, narinig niya ang boses ng kanyang namayapang kapatid sa kanyang tainga. Sa sobrang takot, nawala ng malay si Han Yeo-jin. Pagkatapos, dinala si Han Yeo-jin sa ospital. Sinabi ng doktor kay Han Yeo-jin na kulang lang siya sa iron at maayos naman ang lahat ng iba pang indicators. Naguguluhan si Han Yeo-jin at tinanong ang doktor, ang kakulangan ba sa iron at stress ay maaaring magdulot sa akin na makakita ng mga guni-guni ng mga taong patay. Sinabi ng doktor kay Han Yeo-jin na ang ganitong fenomena ay umiiral. Sinabi niya kay
kay Han Yeojin na ang mental stress ay isang bagay na hindi niya makontrol at sinabi niya kay Han Yeojin na magpahinga ng maigi at magiging maayos din siya pagkatapos ng ilang oras. Han Yeojin, hindi malinaw kung hindi sinabi ng doktor ang totoo sa kanya. Sa oras na ito, ang mga matatandang lalaki sa labas ng live ward ay masaya ang lahat. Kumpirmado, stage 2 na, liver cancer. Napakaganda. Kaya pala nahimatay si Han Yeojin ay dahil mayroon siyang liver cancer. At ang nagmamanipula sa lahat ng ito ay ang asawa ni Han Do-joon na si Cha Yaung. Samantala, nalaman ni Yongpal ang tungkol sa pagkahimatay ni Han Yeojin mula sa GE at nagmadaling pumunta sa ospital. Nagkataon na nakita niya si Han Yeojin sa ospital. Tinanong ni Yongpal ang kalagayan ni Han Yeojin. Sabi ni Han Yeojin, pagod lang siya at wala siyang dapat ikabahala. Nang gusto pa ni Yongpal na magtanong tungkol sa kalagayan ni Han Yeojin, dumating ang mga shareholders. Humingi sila ng tawad sa pagputol sa usapan ni Yongpal. Akala ni Yongpal na abala si Han Yeojin kaya umalis na siya. Pagkatapos, hinanap ni Yongpal si Chief Surgeon Lee. Gusto niyang tulungan si Chief Surgeon Lee na tingnan ang CT scan report ni Han Yeojin. Ngunit ang kakaiba, walang karapatan si Chief Surgeon Lee na tingnan ito. Naramdaman ni Yongpal na hindi simple ang sitwasyon. Samantala, sa bahay ni Han Yeojin, isang katulong ang nagdaragdag ng hindi kilalang likido sa kanyang baso ng tubig. Ibinigay ng katulong ang baso kay Han Yeojin. Pagkatapos niyang inumin ito, ilang segundo bago, nakita niya sina Han Do-joon at Chairman Go na nakangiti sa kanya. Natakot siya na muntik na siyang bumagsak at ang kakaibang pag-ugali ni Han Yeojin. Napansin din ng katulong sa tabi niya ang kakaibang pag-ugali ni Han Yeojin. Nagmungkahi ang katulong kay Han Yeojin na humingi ng tulong kay Yongpal. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa pintuan ng bahay ni Yongpal. Nang siya ay papasok na, lumitaw si Cha Yaung. Si Han Yeojin nga, nagpanggap si Cha Yaung na nagkataong dumaan lang siya doon. Kaya pala, ang katulong ni Han Yeojin ay sinabi kay Cha Yaung na lumabas si Han Yeojin. Nang malaman ito ni Cha Yaung, tiyak na ayaw niyang makita ni Han Yeojin si Yongpal. Kapag nagkita sila, malalaman ang tungkol sa pagdroga kay Han Yeojin. Samantala, sa Hanshin Group Villa, gustong suhulan ng mga shareholders ang katulong para sabihin sa kanila ang tungkol sa liver cancer ni Han Yeojin. Sinabi rin nila na bago pumanaw si Han Yeojin, ayaw nilang magkaroon ng mana si Yongpal, kaya gusto nilang pigilan ng katulong na makita ni Han Yeojin si Yongpal. Ngunit hindi nila alam na ang tahimik na katulong ay napakatalino. Samantala, sa Hanshin Company, isang henyong hacker ang lihim na pumasok sa network ng ospital. Nakita niya ang CT scan ni Han Yeojin. Pagkatapos ay hinanap niya si Yongpal at gustong tulungan siya ni Yongpal na tingnan ang CT scan. Isang tingin lang ni Yongpal at nakilala niya na ang tao sa CT scan ay may stage 2 liver cancer. Liver cancer, isang 31 taong gulang na babae, ang ating presidente ng Hanshin, Sir. Mayabang na lumapit si Cha Yaung sa villa. Naghahanda siyang bisitahin si Han Yeojin. Tingnan natin kung ano ang sinapit ng babaeng ito na pinahirapan niya. Pagpasok ni Cha Yaung sa pinto, nakita niya ang katulong ni Han Yeojin. Nang aabutin na ni Cha Yaung ang baso ng tubig para uminom, Madam. Palihim na sinabi ng katulong kay Cha Yaung na ang baso ng tubig na ito ay para kay Han Yeojin, hindi niya dapat inumin. Madam, gusto niyo ba ng malamig na tubig? Ah, sige, gusto ko ng orange juice. Ah, tubig nga. Agad na naintindihan ng katulong na may problema sa tubig. Pagkatapos, pumunta si Cha Yaung sa kwarto ni Han Yeojin. Naisa na niyang hamakin si Han Yeojin, ngunit hindi niya inaasahan na si Han Yeojin ay nag-aalala na at hindi na matino. Naramdaman ni Cha Yaung na walang saysay ang paghamak kay Han Yeojin, kaya umalis na siya. Samantala, alam ni Secretary Min na malapit na si Han Yeojin. Sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na mukha. Naghanda siyang makipag-ugnayan sa mga shareholders ng kumpanya ngayong gabi upang muling isulat ang testamento ni Han Yeojin at maghala ng susunod na kandidato para sa pagkapangulo. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Han Yeojin sa kanyang silid, "Gusto kong uminom ng tubig." Hindi ka pwedeng uminom ng tubig na ito. Gusto ng katulong na gisingin si Han Yeojin. Hindi niya makita si Han Yeojin na magpatuloy pa sa ganito. Nagpasya siyang humingi ng tulong kay Yongpal. Tinawagan ng katulong si Lee Sang-chul, ang bodyguard ni Yongpal. "Lee Sang-chul, opo, katulong. Tinawagan mo ako para sa Singsing, tama?" "Singsing, nakalimutan mo na ba?" Alam ng katulong na may nakikinig sa kanyang tawag. Kaya gumamit siya ng mga pahiwatig upang ipaalam kay Yongpal ang kalagayan ni Han Yeojin. Agad na naintindihan ni Yongpal ang ibig sabihin ng katulong. Pagkatapos, tinawagan ni Yongpal ang police captain. Gusto niyang hilingin sa kapitan na tulungan siya. Nagpasya si Yongpal na iligtas si Han Yeojin ngayong gabi. "Lee Sang-chul, bakit ka nandito?" Tinalo lang ni Lee Sang-chul ang mga bodyguard sa ilang suntok. Pumasok si Yongpal sa silid ni Han Yeojin. "Han Yeojin, Han Yeojin." Samantala, dinala ni Cha Yaung ang mga shareholders sa villa. Hindi ba't masyadong magarbo ang bahay na ito na mag-host ng libing? Hindi ba't ang libing ay isang koronasyon? Habang tumatawa ang mga shareholders, biglang bumaba ang bodyguard mula sa itaas. Bumaba na ang presidente. Natakot si Cha Yaung at tumayo. Nagpapanik si Secretary Min at inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Han Yeojin. "Bodyguard, arestuhin silang dalawa para sa akin." Lumabas ang bodyguard sa tabi niya. "Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob na hawakan si Secretary Min. Tanggal ka na sa trabaho." Pagkatapos, pinalabas ng mga security guards ang mga shareholders. Pagkalabas nila sa pinto, nakita nila ang police captain. Ginamit ng kapitan ang dahilan na iligal na pumasok ang mga shareholders sa isang pribadong bahay at inaresto sila para sa mga
krimen tulad ng kidnapping at iligal na pagkakakulong. Sa sandaling ito, biglang nawala ng malay si Han Yojin. Dinala si Han Yojin na walang malay sa ospital. Sinabi ni Chief Surgeon Lee kay Han Yojin na siya ay matagal nang nalantad sa isang substance na tinatawag na colorless poison, eschonin. Ang substance na ito ay hindi lamang nagdudulot ng hallucinations, kundi nagiging sanhi din ng acute liver cancer. Nataranta si Han Yojin nang malaman niyang mayroon siyang liver cancer. Tila nasa stage 2 na at naging stage 3. Sinabi din ni Chief Surgeon Lee kay Han Yojin na maaari siyang mabuhay kung magkakaroon siya ng liver transplant. Ngunit ang problema ay ang operasyon 3 taon na ang nakakaraan ay nagkataon na tumugma sa hiwa para sa liver transplant. Bukod pa rito, ang pagkakahawak ay medyo seryoso, kaya napakababa ng success rate ng operasyon. Sinabi din ni Chief Surgeon Lee kay Han Yojin na sa kasalukuyan, ay isa lang na doktor na handang operahan siya. Nang marinig ito ni Han Yojin, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Gusto ko pang mabuhay ng masaya kasama ang taong ito. Pagkatapos ay lumabas si Chief Surgeon Lee sa silid ng pasyente. Nagkita sila ng katulong ni Han Yojin. Sinabi ng katulong kay Chief Surgeon Lee na ang kanyang blood type ay kapareho ng kay Han Yojin at gusto niyang gamitin ang kanyang atay para gamutin siya. Nagpakita si Chief Surgeon Lee ng isang mapagkaibigang ngiti. Pagkatapos ay bumalik si Chief Surgeon Lee sa kanyang opisina. Naghahanda siya na mag-research kung paano iligtas si Han Yojin. Ngunit nang makita niya ang CT scan ni Han Yojin, labis siyang nataranta. Dali-dali siyang tinawagan si Yongpal at sinabi sa kanya na sa kalagayan ni Han Yojin ngayon, ang liver transplant ay ganap na hindi posible. Biglang nag-aalala si Yongpal at gustong mag-opera kay Han Yojin mismo. Galit na sumigaw si Chief Surgeon Lee, alam mong imposibleng gawin ito. Kung may isa pang tao sa Korea na katulad mo, papayag ako sa operasyon. Kahit maging baliw pa ako, wala nang iba. Sinabi ni Chief Surgeon Lee na kapag nakahanap sila ng isang bihasang doktor na tulad ni Yongpal, baka may pag-asa pa si Han Yojin kung magtulungan silang tatlo. Umiyak si Yongpal hanggang sa basa ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tinipo ni Chief Surgeon Lee ang mga nangungunang espesyalista mula sa loob at labas ng bansa upang magdaos ng pulong para pag-aralan kung paano iligtas si Han Yojin. Pagkatapos makita ang CT scan ni Han Yojin, lahat ng mga doktor ay nagpahayag ng kanilang kawalan ng kakayahan. Sa silid ng pasyente, alam ni Han Yojin na wala na siyang maraming oras. Gusto niyang dalhin siya ni Yongpal sa Wind Valley. Ito ang kanyang huling hiling. Pagkatapos ay dinala ni Yongpal si Han Yojin sa magandang Wind Valley. Isinuot niya ang singsing kay Han Yojin. Ang dahilan kung bakit niya gustong pumunta sa Wind Valley ay dahil alam ni Han Yojin na may isang alamat na nagpapatuloy sa Wind Valley. Ayon sa alamat, kung maghalikan ang dalawang magkasintahan dito, hindi sila maghihiwalay magpakailanman. Samantala, sa ospital, biglang dumating si Cynthia. Pakilala ko kayo, ito si Yongpal. Kumusta Yongpal? Siya ang kasosyo ko. Sa tingin ko, makakatulong ako sa iyo na magpasya. Nandito kami para sa iligal na pagpapraktis ng medisina. Pagkatapos, tinawagan ni Chief Surgeon Lee si Yongpal. Pagkatapos ng ilang sandali, sinimula ng tatlong nangungunang doktor ang operasyon kay Han Yojin. Gunting, gusto mo bang sumali? Sige, kunin mo rin ang mga pliers. Bawat segundo ay lumipas, at ang resulta ng operasyon na ito ay, ang paraan para makatakas sa bangungot ay ang gumising mula sa malalim na pagtulog. Ngunit kung hindi ka magigising, ang bangungot ay magtatagal magpakailanman. Sa ganoong paraan, ang bangungot na ito ay magiging isa pang realidad, at ang realidad ay hindi magtatapos. Hanggang sa tinawag niya ang pangalan ko, Han Yojin, Han Yojin. Naririnig mo ba ako? Hindi ko alam kung sino ka, Yongpal. Dito nagtatapos ang pelikula. Ngayon, paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video. Salamat sa lahat ng nanood. Paalam!